Start na po tayo, no? So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam niyo po ba? Ay, Danny Reynado, maraming salamat, no? Alam niyo po ba? Na itong kampo ng mga Duterte po nagdasal. Ito, no? Nakita ko to sa News 5, eh. Nagdaos ng prayer vigil ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands para sa unang buwan ng kanyang detention sa International Criminal Court, ICC. O nga pala, no? 1 month na pala yung matandang hukluban. No nga pala. Oh. Mansari! Oh, Mansari! alam nyo, tanga po talaga itong mga DDS, eh, no? Hindi na nga naniniwala sa Diyos. Nang nagdadasal pa kayo. O, di ba? Oh. So, tingnan nyo to, ha? Okay. Actually, may balita dito, no? Ito yung ano. So, habang nangyari nga po yung prayer vigil po na yan, itong si Hanilet, umiksena na naman. Di ba? So, tingnan nyo to, ha? Tingnan nyo tong video from News 5. Saan na ba yun? Ito ba yun? Ito tayo. Sige. Ago, nawalay kami sa Pilipinas. Ipinangako ko sa aking ama kung makakabalik. Sorry. Wrong video. Saan ba yun? Visit yan. Ito ba yata? Ito. Para sa matanda ng si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang mensahe ng common law wife niyang si Hanilet Avancenia ngayong isang... Ay, alam nyo, no? Maraming nagagalit sa akin na tinawag ko nga pong first kabit si Hanilet. Ba't ka nagagalit? Ano bang tawag doon? Pinaganda nyo lang, eh. Well, politically incorrect naman talaga yung first kabit, pero gusto kong ganun, eh. Hindi, ha? Kasi in-explain ko naman, eh, kung bakit first kabit. O, di ba? Kasi una sa lahat, mga kababayan, ito po ang unang pagkakataon na, di ba, na ang partner po ng isang presidente kabit. O, di niya asawa. O, di ba? O, for example, si Fidel Ramos. O, meron tayong first lady nun. Mabait ang first lady ni Fidel Ramos, ha? Si Amelita Ramos, mabait 'yun. Oo. Pumupunta sa school namin dati 'yun, 'di ba? Nung elementary pa kami, bait 'yun. Oh. Si Loy Ejercito. Oh, asawa ni Erap. Naging senador pa 'yun. Oh, asawa ni Erap 'yun. O, di ba? O, tapos si Gloria, wala naman siyang first lady kasi babae nga siya. O, tapos si pangalan nito? Si Pinoy, wala ring asawa, di ba? O, basta ngayon, ang gawin na ngayon natin dito, di ba? First kabit na lang kasi hindi naman sila mag-asawa. O, di ba? So, ano tawag mo dun? O. Sabi dito, sige. Buwan nang nakakulong si Digong sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sama-samang nagsindi ng kandila, nagdasal, at nagsikantahan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang buwan na niyang pananatili sa kulungan ng International Criminal Court dito sa The Hague. Ginawa ang prayer vigil. Nagdasalin. Alam niyo, nakakatawa dito, no? Ito hindi ko makuha sa mga bobong mga details, eh, no? Nagdasal doon sa tao, pinagdasal nila yung taong hindi naman naniniwala sa Diyos. Sa tapat mismo ng ICC, ang panawagan pa rin nila, pauwi na sa bansa ang dating Pangulo. Dumalo rin sa prayer rally ang common law wife. Alam niyo mga kababayan, ito yung malupit dito, eh. Mukhang hindi na po kaya ng himala na makauwi si Digong. Di ba? Sino ang kapalit ni Tolentino? Hindi ko pa alam, eh. Basta ako 4 pa lang talaga yung boboto ko kung sino. 4 pa lang yung sure ko dito, 4 pa lang. O, di ba? So, na si Hanilet Avancenia. Pinapalakas na namin ang loob niya. Sabi ko, pray lang. umiiyak yung first kabit. Pinapalakas lang namin yung loob niya. Nakay pumatay ka ng tao, eh. Oh. Avancenia. Pinapalakas na namin ang loob niya. Sabi ko, pray lang tayo. Pray lang tayo. Diyos ko, ba't kayo umiiyak? Naawa kayo dito? Doon sa mga namatay, hindi kayo naawa? Dito naawa kayo? Ito talaga.
Minsan po talaga, no, kung sino pa yung kabit, yan pa talaga yung ano, no, makapalang mukha talaga. No. Palataya na sa Diyos. Sabi niya, kung ano daw ang will ng Panginoon sa kanya. Yo, nandiwala na si Digong sa Diyos. O, kita nyo. O, naniwala na si Digong sa Diyos. Sabi ni Hanilet yun. O, isipin nyo, sinto-sinto po talaga ito, mga kababayan. Nung presidente nga po si Digong dati, tinan ninyo kung gaano ka-psychopath tong si Digong, ha? Nung si Digong po presidente po dati, ang pakiramdam niya, siya pong pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Pati nga po yung Diyos, sinawag niya stupido. Tapos minura pa yung Santo Papa. Ngayon nakakulong siya doon sa kasalanang ginawa niya rin. 'Di ba ngayon bigla siya nagkaroon ng Diyos. Tapos ito si Hanilet nagpapaawa, kinakagat naman po ng mga kababayan natin. Alam niyo mga kababayan, ito yung ano eh. Ito yung hindi natin na-counter eh. Araw-araw po nagpapaawa po ang mga Duterte. Dapat po kasi tayo naman, araw-araw din po tayong pinapakita kung ano ba ang kasalanan ni Duterte kung bakit po siya nakulong. Ang will ng Panginoon sa kanya. Ayun ang Ang simpleng hiling daw ngayon ni Hanilet, konsiderasyon para sa 80 anyos ng dating Pangulo. awa na lang. Miski wag nyo na lang alawin. Wag nyo na lang respetuhin. Awa na lang. Actually si Digong, di na siya dapat, hindi. Parang baliktad ata, no? Parang baliktad naman ata. Okay. Parang baliktad ata. Wag na lang daw po respetuhin, maawa na lang daw. Ako naniniwala naman po ako na lahat ng tao dapat naman respeto. Kaya, kadiyano kasama yan, dapat po may due process pa rin po yan. O, di ba yung due process po kasi mga babayan, pagbigay po ng respeto po sa karapatang pantao. Dapat po si Digong wag po kaawaan. O, di ba bigyan ng due process pero wag kaawaan. Baliktad utak nito eh. O, yeah, continue. Total, nagserbisyo naman yan, di ba? Nakiisa rin sa pagtitipon ang iba pang mga kaalyado ng dating Pangulo, gaya ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na ngayon lang uli humarap sa publiko matapos mospital at sumailalim sa medical heart procedure sa The Hague. Pati na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na isang linggo ring hindi nagpakita sa lugar. Git niya, mas titindi pa raw mararanasang panggigipit matapos pagbintangan siya umanong nagpakalat ng pulburon video ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang pulboronic video po ang nagbigay patunay sa matagal nang sinasabi ni Tatay Digong na matagal na niyang alam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Marcos Jr. Alam niyo mga kababayan, no? Kung magiging dahilan po ni Harry Roque sa kanyang paghingi po ng asylum diyan po sa The Hague, pulburon video din. Mukhang hindi rin po siya mapagbibigyan dito, no? Una nang sinabi ng NBI base sa kanila forensic analysis na hindi ang Pangulo ang nasa video. 5 buwan pa bago muling sasalang si Yan, so yun lang, na-share ko lang po mga kababayan, no? So, ang point dito mga streetways, no? Yung paniniwala po sa Diyos ni Digong, parang ano ba yun? Parang, paano ba? Paiba-iba ba? Kung kailan convenient maniniwala ka? Di ba? So, ganun pala, no? Kung kailan convenient na hindi ka maniniwala sa Diyos, hindi ka maniniwala. Kung kailan convenient na maniniwala ka sa Diyos, maniniwala ka. Di ba? Parang citizenship nga ni Kitty Duterte, di ba? So, yan, no? So, yun mga babae na, so, dyan po sa Team Replay, no? Ano pa masabi nyo nga po dito? Sa 1-month anniversary nga po, na pagkakakulong nga po ni Tatay Digong sa The Hague. Kayo ba, naniniwala ba kayo na siya po ay makakalaya pa? At kayo ba, dapat ba siyang bigyan ng awa tulad nga po ng sabi nga po ni First Kabit. Yeah. So, napanood ko kay Attorney Claire na plano ni Diggs gamitin ang edad niya para hindi siya makulong dito sa makulong dito sa Pinas. Kaya okay lang na nandyan siya sa The Hague. Talaga? Hindi siya makakalaya. Sa tingin ko mukhang malabo na po talaga, di ba? So yun, nasa pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre dyan po sa Team Replay, di ba? Pa-like, pa-subscribe. At hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. So kita na lang ulit tayo bukas.